Magandang araw mga ka-farmers. So, ang topic natin for today's video is itong Red Hat F1. So, magta-try tayo. For the first time, magta-try tayo nitong Red Hat F1 kasi almost 3 years na tayong siling panigang o sinigang yung talaga yung tinatanim namin. So, i-try naman namin itong variety ng Red Hat F1. Ayan. Ayan. So, nasa 400 pieces to. So, ngayong August is starting tayo papabuhay or yung magsisidling. So, sundan nyo itong procedure na to. So, sa mga nagbabalak magtanim ng Red Hat, so, observation natin, ito po yung pagtatanim, starting natin ng pagtatanim, starting August hanggang katapusan, observation or monitoring ng ating ipupunlaan na Red Hat. So, samahan nyo ako, tara. So, sa ano natin ngayon, hindi natin ngayon nagamit tayo ng tabang lupa.
pwede kayo gumamit ng vermicast o yung mga vermicompost. Depende sa yung gagamitin. So yung ginamit ko dito is yung sinaligsig na matabang lupa at saka naluwan ko siya ng vermicast. So, gamit na lang kayo mga ka-farmers ng seedling tree. So, na-order ito sa mga online. In-order ko lang to sa sa Shopee. So, hindi naman to promotion. So, yun na lang kayo mag-order. Marami naman ito pagpipilian. Yung mga butas na pala ito is nasa 128 volts. Yung ginagamit natin pampabuhan nitong seedling tree. Nasa 128 pieces. Nasa 128 volt, nasa 128 pieces na rin siya. Pag nabuhay silang lahat, para mabilis nga pala yung pagkakag-germinate ninyo ng mga seedlings nyo is kailangan mababaw lang yung pagkakalagay nyo ng mga seeds o yung mga buto yung ipupula natin. Yung sa lagay na to is sobra ng isa is nasa 400 plus lang yun is gagamitin natin isang tray, isang sachet ng panigang. So meron kasi tayo ditong panigang isang sachet. So, bali na sa isang tray, mag-isang tray dahil din siguro yun. So, try natin to kung kaya pang malagyan. Kailangan lang natin
butas-butasan siya. Sakto lang dapat yung lalim ng pagbubutas nyo. Kasi tatabunan pa naman siya ng konting lupa o yung bugag na lupa. So, isa-isayin lang natin sila. Kada isang butas, mga ka-farmers, is isa lang yung ilalagay ninyo. Tignan natin kung 400 pieces yung piraso nito o naka-indicate sa may sachet niya is 400 pieces daw. So, tingnan natin is kung almost mag-400 siya or magkukulang. Kasi yun yung nakalagay sa na naka-indicate sa may plastic sachet niya is try pa din natin. So, ang purpose natin dito is yung pag-germinate niya, yung maagang pag-germinate at saka yung updated sa bago nating i-transplant is weekly tayo mag-update dito. Titingnan natin kung maganda siya mag-germinate o tumubo at mabuhay. Mabilis siyang mabuhay. So, ayan mga ka-farmers, sa 400 plus siya. Ayan. So, lalagyan na natin dito yung ibang sa isang seedling tray. Yung kasama na natin yung panigang. Yan, tayo dito yung isang tray. Yan yung variety din yung pala is yung ram ay yung ito, hot pepper sinigang. Yan. Yung Ramgo seeds, ayan. Yun yung company na gumawa nito. Sana all. So, try din natin ito yung Ramgo seeds.
pagkatapos natin magpunla, gamit tayo ng ito, yung pino lang na regadera or yung sprayer ng kahit yung sa kamay gamitin nyo. So, babasain lang na, kailangan mabasa yung lupa para mas mabilis siya mag-germinate. Every day nyo siya, yan, once natuyo na yung lupa. Pero kung basa naman, is palipasin mo muna ng maghapon. So titingnan nyo kung tuyo na, nanunuyo na yung mga lupa dito sa seedling tray. Saka nyo, isprayan ng tubig. Gamit kayo yung tubig ulan or yung kahit gumamit kayo ng ng tubig sa gripo, make sure is magdambag nyo siyang in-stock muna bago i-dilig. Mas mainam yung tubig ulan at saka yung tubig na galing sa bomba, yung sa poso. Hintayin lang natin sila mag-germinate ng almost 1 week. So, kailangan sa kasi may cover ito para hindi siya ma-expose agad-agad sa sunlight o sa araw. Habang ipinumula nyo, first day na pagpunla nyo, na hindi siya ma-expose para hindi ma-apektuhan o magka-problem yung pag-germinate o yung pagpapabuhay natin na hindi natin ini-expose agad-agad sa araw. So, 1 week natin siyang observe o daily natin siya didiligan dito sa seedling tree. Pag tuyot na yung dahon, o tuyot na yung lupa, kailangan na natin diligan. Gamit kayo ng sprayer o yung maliit na regadera. So yung pino, para hindi ma-damage o yung matuklap yung seeds na tiniling nyo sa butan.